Kung may personal blog ka man o online store, mahalaga ang pag-secure ng website mo. Kaya tara na, alamin natin kung paano mapoprotektahan ang website natin mula sa hackers, malware at iba pang online threats. Isa sa mga pinakasimpleng paraan para masiguro na ligtas ang iyong website ay siguraduhing updated lahat ng nasa website mo. Kasama dito ang WordPress software, themes, at mga plugins na ginagamit sa iyong website. Para gawin ito, pumunta ka sa WordPress dashboard mo at pag nandun ka na, pumunta sa update. Dito, ma-update ang WordPress version mo pati na rin ang plugins o themes na ginagamit mo sa website mo. Kung ayaw mo mag-manual update ng plugins, pumunta ka lang sa plugins at i-enable ang auto updates. Automatic nitong i-update ang anumang plugin na ginagamit mo, pero maging cautious lang sa paggamit para di magka-issue ang iyong website. Next na kailangan mong gawin para ma-secure ang website mo ay siguraduhin gumagamit ka ng maayos na web hosting service. Hanapin mo yung web host na may built-in security feature tulad ng malware scanning at firewalls. Ire-recommend namin ang Bluehost o Hostinger dahil pareho silang may built-in security features na automatic na nag-a-apply sa website mo. To get started with Hostinger o Bluehost, i-click ang link down below to get started. Once na-click mo na yung link, mag-scroll down lamang at pumili ng web hosting plan na gusto mong i-avail. Ang pinaka-popular sa Hostinger ay ang business plan. As you can see, it's $3.99 per month. Pero kung gagamitin mo ang aming code, makakakuha ka ng discount. Then, just choose a period at mag-scroll down lang hanggang makita mo ang have a coupon code. I-type lang ang aming code na my first website at makakakuha ka ng discount. For Bluehost, pwede mong i-click ang affiliate link below para suportahan ang aming channel at para mapagpatuloy namin ang paggawa ng libreng content. And if you use our link, thank you so much in advance. The next option na pwede mong gawin ay i-make sure na gumagamit ka ng strong passwords for each user sa iyong website. To do this, click ang users. Pagka-click ay makikita mo ang lahat ng mga user na may access sa iyong website. I-click lang ang edit for each user at mag-set ng strong password para secured. I recommend na gumamit ng password manager like Bitwarden to help you create strong passwords at para ma-store ang mga ito at hindi mawala. Ang sunod ay implementing an SSL certificate. Ang SSL certificates ay nag-encrypt ng data transfers from your website and your users para protected ang data transfers. Maraming hosting providers ang nag-aalok ng libreng SSL certificates. Mahanap mo din ito sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong hosting provider at kapag nandun ka na, mag-scroll down hanggang sa makita mo ang security, doon mo makikita ang SSL. Depende sa hosting service na ginagamit mo, magkakaiba ang proseso ng SSL certification pero madalas, simple lang ang process at ang kailangan mo lang gawin ay i-activate ang SSL certificate. The next thing that you can do to protect your website ay mag-install ng security plugin. Para mag-install, pumunta ka sa iyong WordPress dashboard, then sa plugins. Pag nasa plugins ka na, i-click ang Add New Plugin. Once you are here, type mo ang security, then press enter. Pagkatapos ay makikita mo na marami kang options na mapagpipilian. Ang paborito kong security plugin ay ang WordFence Security which offers firewall, malware scan, at plugin security. As you can see, ito ang pinaka-popular na WordPress firewall na may average rating na 4.5 stars based sa 4,000 plus ratings. Kapag nakapili ka na ng security plugin na gusto mong gamitin, i-click mo lang ang Install Now and make sure to click Activate. Kapag activate ng yung security plugin, depende sa plugin na gamit mo, sundin mo lang ang mga steps para tiyakin na protected at safe ang iyong website. Ang susunod mong gagawin ay siguraduhin na palaging may backup ang iyong website. Importante ang regular na pag-backup para kung sakaling may di inaasahang mangyari, ay pwede mong i-restore ang iyong website using your backup. Madali lang ang pag-backup ng iyong website gamit ang mga plugins. Ang kailangan mo lang gawin ay i-search ang backup at mag-scroll down para makita mga backup plugins na gusto mong gamitin. Ang paborito kong gamitin ay ang Updraft Plus. As you can see, may average rating ito na 5 stars based on over 7,000 ratings. This is a very good plugin para sa mga backups. Kapag nakapili ka na ng plugin na gusto mo para sa iyong backups, i-click mo lang ang Install Now and Activate. Once activated na, pumunta ka sa settings ng plugin at sundan lang ang steps para mag-backup or restore ng iyong website. Ang isa pang pwede mong gawin na medyo mas technical ay siguraduhin walang makakapag-edit ng iyong website through the dashboard. Para gawin ito, pumunta ka sa iyong web hosting provider. Pag nandun ka na, mag-scroll down lang hanggang makita mo ang files at i-click ang file manager. Pag nandun ka na, hanapin at i-click lang ang wp-config.php. Once na-access mo na yung file, i-add ang line of code na to make sure na hindi may edit ang iyong WordPress website mula sa dashboard. I-copy and paste lang ito to disallow file edit. At i-click ang save.
Through this, masisigurado mo na walang makakapag-edit ng iyong website maliban sa'yo. And there you have it. Ito ang mga steps na pwede mong gawin para tiyakin ang iyong website ay fully secure. Ugaliin na i-monitor at i-maintain ang iyong website para mampanatili itong secured. And if you found this video helpful, please give us a thumbs up and subscribe. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang below. Thank you and I will see you in the next video.